dating gawi kami ni Tatay Digong sa pagbiyahe. Mga kababayan, kumusta kayo at kunting ingat lang. Ito ang latest update sa Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI, ang grupo ng kulto sa Surigao del Norte na pinamumunuan ni Senior Aguila. Pinangalanan na ni Senior Aguila ang dalawang mastermind ng SBSI sa Surigao del Norte. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Dumistansya na ang Simbahang Katoliko at Iglesyang Pilipina Independente sa SBSI. Ayon sa mga pari ng Iglesia o IFI, pati umano sila ay pinagbabawalang makapasok sa komunidad para sana makapagmisa at makipaglibing sa mga miyembro nilang pumanaw. Aminado naman sila na mahigit 3,500 na miyembro nila ay ang mga taga-SBSI, kabilang na umano dito si Senior Aguila na dati umano nilang sakristan sa simbahan. Hindi umano nagsabi ang miyembro na aakyat sila sa bundok noong 2019 bilang pagsunod umano sa utos ni Senior Aguila. Nalungkot man ang simbahan dahil pati ang pari nila ay pinagbabawalan umanong makapasok sa SBSI para magmisa o magpetisyon sa kanilang miyembrong pumanaw. Giit ng simbahan, Kristyanismo ang kanilang paniniwala at wala silang kinalaman sa mga tinuturo ng SBSI, pero bukas pa rin naman umano ang kanilang pinto para sa gustong bumalik sa kanila. Samantala, naglabas naman ng pahayag ang Katolikong simbahan na kaduda-duda ang paniniwala ng SBSI sa Santo Niño dahil ang Diyos umano nila ay si Jerin Skilario o si Senior Aguila. Ginagamit umano ng SBSI ang imahe ng Santo Niño para gawing katanggap-tanggap ang kanilang grupo. Insulto daw ito sa imahe ng Santo Niño at sa kanilang paniniwala. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang mga miyembro ng SBSI sa mga paratang na ito. Ngunit matatanda ang dati na nilang sinabi na wala silang pinagbabawalan na makapasok sa kanilang lugar. Sa kabilang banda naman, naglabas na ng Christmas Station ID ang SBSI. Nanghihinayang sila dahil hindi umano nakasama dito si Senior Aguila at umaasa silang makakalaya na ito sa pagkakaditin. Pareho ngayong nananawagan ng Simbahang Katoliko at IFI sa bayan ng Socorro. Umaasa rin silang mangingibabaw ang katotohanan at matatamo ang hustisya para umano sa mga biktima. Samantala, pinangalanan na ang dalawang mastermind umano ni Senior Aguila. Biro mo yung maglilimang taon silang wala silang ginawa kundi sumunod. At ang kanilang mga narinig na salita lang galing sa bibig ni Jerins dahil sa pagsusulat ni Mamerto Galanida. Yun lang ang naririnig nila, mga kaibigan ko. At langit sa kanila na mag-ano na si Senyor kasi may radio sila. Ano mang gagawin nila sa bahay nila pag nagsalita na ang kanilang peking Diyos, habay, lahat titigil sa kanilang mga kabahayan. Lahat titigil sila dahil sila ay makikinig sa order, nakikinig sila sa sinasabi at sasabihin ng kanilang Diyos kung ano at susundin nila yun. Susundin nila yun. Pero ang pagiging kriminal nila, hindi nila sinasabi yun sa mga members. Kaya ang mga members walang alam kung anong pinagagawang mga krimen na mga leaders nila. Wala silang alam, mga kaibigan ko. Kaya kung merong kasi pinapakita nila sa mga tao ay maganda. Talagang kaya nagagalit ang mga tao pag inaatake na ang kanilang mga leaders. Dahil nga mabait daw. Di nila alam. Hinuhut-hutan sila. Pati pagkain na para sa kanila, abay, ibibigay pa sa kanila. So, karimari-mari, mga kaibigan ko, so patuloy tayong magpo-post. Patuloy tayong mag-i-expose hanggang sa ito ay matapos, mga kaibigan ko. Tignan mo ako. Patuloy tayong mag-i-expose sa kanila. Hindi natin sila titigilan. I promise you guys.
Hindi ko sila titigilan talaga, hindi. Kasama ng ating mga magigiting na mga heroes dyan. Kasama sila. Hindi ako titigil. Sasamahan ko sila hanggang sa matapos ang laban na to. Sasamahan ko. Sasamahan ko ang aking mga kababayan. Ang mga kababayan naming inaapi, pinagtatawanan, naka na nga sa lupa. Abay, aapakan pa nila. Ganun sila kagarapal. Kaya yung nanay ko at kapatid ko nagsalita sa camera para i-disown ako dahil order. Inutusan sila, mga kaibigan ko, inutusan ni Jerin Skilario dahil na-miscalculate nila ako, na ganito ako, brutal magsalita, ipa-disown ako sa nanay ko para to discredit me. Para magalit ako sa nanay ko, murahin ko ang nanay ko. Para ganon ang tingin ng mga tao sa akin na isa akong walang hiya. Hindi nila alam mga kaibigan ko, na ako ay master ng mind games. Abay! Ha! Matuto kang maglaro. Pinaglaruan kanila, abangan mo ang susunod nilang hakbang. Ako'y ready na nun. Alam ko na yun. Yun ang last nilang last cards nila. Last nilang yung nanay ko. Yung nanay ko. Last nila. Hoping na ako ay titigil, mga kaibigan ko. Hoping na sila ay malibre. Wala nang maririnig ang mga tao sa kanilang mga katiwalian. Ganun. Pero hindi. Kaya nga sabi ko, na-miscalculate nila ako. Dahil nga, wala ni isa sa mga pamilya ko na nakakilala sa akin kung ano at sino ako other than my name. Kung paano ako magtrabaho, kung paano ako magpahalaga. Kung hindi ko titigilan yan hanggang sa matapos. Mahirap man yan. Susuungin ko, mga kaibigan ko. Hindi nila ako kilala, for short. Walang nakakakilala sa aking mga kapatid ko, nanay ko. Hindi nila ako kilala dahil umalis ako, bata pa akong umalis dahil nga mahirap kami. Hindi ko kinakahiya yan. Kaya, yung sinasabi ng kapatid kong si Wamusita na ang nanay ang nakakilala sa anak, excuse me, walang nakakakilala sa akin sa pamilya ko. Sa pangalan, sa mukha, yes. Pero kung ano ako, sino ako, paano, wala. Ako lang. Siguro, nakakakilala sa akin, yung kaibigan kong si Socorro Ribada. Siya yung aking best friend na parang ina. Siya yung nakakakilala sa akin. Hindi nino man, hindi pamilya ko. Kawatak-watak kami. Ako malis ako. Never kong maalala, wala akong maalala. Pag nagka-problema ako, mahingi ako sa kanila ng tulong.
at magiging pabigat ako sa kanila. Never nangyari yan. Kahit maganda matay na ako lang. Kahit shoulder nila, hindi ko yan na na iyakan ko man lang. Hindi. Kaya, na-miscalculate nila ako dahil nga, hindi nila ako kilala. Hindi nila ako kilala na ganito ako, magpahalaga sa tao at sa kaibigan at sa mga taong naaapi. Pag inumpisahan ko yan, di ko titigilan yan, mahirap man hanggang sa matapos. Kaya sabihin, ang Diyos nila ay nakakahula. Wala nga siya nahulaan eh. Wala. Mabuti pa siguro ako. Alam ko kung ano ang susunod na mangyayari. Ano yan? Planning ba? Planning. Calculated ang inyong mga actions. Ang inyong kailangan gagawa ka ng 1, alam mo na kung anong mangyayari pagdating mo sa 10. Hanggat ikaw ay nagsasabi ng totoo, hanggat ang ginagawa mo is wala kang inaapakan tao, malalaman mo at alam mo ang ending kung ano. So after nito mga kaibigan ko, ako'y magta-try and error dito sa aking dahil uulitin natin to hanggat madala ko tong mga taong ito na talagang magbibigay sa inyo ng energy sa umaga. Maraming hindi nakakaalam mga kaibigan ko sa mga nangyayari sa taas. Marami kayong walang alam. Marami sa inyo, sa Sukuro, sa bayan, or dyan lang sa baba, walang alam kung anong mga nangyayari sa loob. Mabuti pa ako. Kaya, dadalhin natin sila sa camera, mga kaibigan ko. So siguro, hanggang dito na lang ako dahil babalikan ko sila at i-try namin gawa ng paraan para bukas, diretso na. Hindi ako titigil mga kaibigan ko hanggat hindi ko to sila madala at maipakilala sa inyo. Malalaman nyo kung ano ang katungkulan nila doon, ano mga pinagagawa nila, sinong nag-uutos sa kanila, at ano kanilang katungkulan. Who knows? Sila yung naatasang bumili ng M16. Oh, nasan kayo? Oh, who knows? Siya yung tagagawa ng lason. Oh, nasaan kayo? Kaya pilit nating dadalhin ng kayo. May kaalaman kung gaano talaga sila kawalang hiya at nanluluko. Paano nila niluko ang mga tao? Kasi pag sabi-sabi lang, post lang mga kaibigan ko, para walang buhay. So, bigyan natin ng mukha. Gusto ko yan. Kaya, kung nakita ninyo yung aking live last time na nagiging kumadro na ako, ganyan akong magdala ng katotohanan para ninyo maintindihan. Kaya, itong mga taong ito, maa-appreciate ninyo dahil ang kwento ay iba dito. Pagdating sa may bandaron, iba naman. So, kailangan marinig ninyo mismo sa mga taong nakaranas ng paghihirap at pang-uuto sa taas ng kapihan. Ganyan ang gusto kong ganyan. Ganyan ang plano ko mga kaibigan ko. Kaya yung ating Dear Diary, baka babalik yan later on after nito. Kung sino yung may mga gustong maglagay ako ng post na kung gusto niyo ibalik yung Dear Diary, hindi na sa mga biktima lang, ibalik natin. Pero sa ngayon, i-focus natin na
ihaharap natin sila na makita ninyo. Iiyak man tayo, tatawa man tayo, magagalit man tayo, pero alam natin, malalaman natin kung ano at sino talaga ang mga kultong tutuwan to. Guys, dyan sa inano natin, pinost natin, yung last na pinost ko ngayong araw na to, yung pag-amin niya na siya ay si Senyor Santo Niño. Hindi lang si Senyor Santo Niño ang ginagago nila. Inaapakan nila ang bayanihan, mga kaibigan ko. Nasambit niya ba sa haba ng kanyang speech? Nasambit niya ba ni minsan galing sa bibig niya ang katagang bayanihan? Hindi ba tutuwan to, mga kaibigan ko? Hindi ba tutuwan to? Only word is tutuwan to. Walang bayanihan, mga kaibigan ko. Kaya hindi lang ang mga tao ng bayanihan ang biniktima. Ang buong bayanihan, mga kaibigan ko. Kanilang sinindikato. Bayanihan. Kaya sana, samahan ninyo ako na ialis, tanggalin sa kontrobersiya ang grupong tinayo ng mga tarok dahil walang ganitong pangyayari at pang-aalipusta at pangguguyo sa bayanihan. Sinindikato lang nila, mga kaibigan ko, ang bayanihan. Sinindikato nila sa kanilang pansariling kapakanan, kanilang interest na makuha nila ang bayanihan, ang mga tao sa bayanihan, pero hindi ang bayanihan dahil nga gusto nilang magtayo ng kanilang sariling pangalan na binuo at itinayo na yan ang kapanganakan ng tutuwan to. May mga nagtatanong, mga kaibigan ko, ang tutuwan to ho, ang sabi nila ay mga sundalo ng Diyos na sinungaling. Yun. Ang tutuwan to ay mga angels of God daw. Angels of fake God. Yun. Sana, magpetisyon tayo, mga kaibigan ko, mga kabayanihan. Petisyon tayo. Ialis ho sa koneksyon. Walang koneksyon ang bayanihan sa pagiging kulto nila. Ang bayanihan ay biktima. Tulungan niyo ako. Gusto kong maalis yan. Gusto kong maalis sa kontrobersiya ang bayanihan. Masakit para sa akin. Alam kong masakit para sa inyo. Dahil pinaghirapan yan, pawis, dugo, luha, ang paggawa, ang pagtayo ng ilang dekada ng mga tarok. Si Mama Nena, tumanda at namatay para dyan hanggang siya ay naguyo. Alam ko ang espiritu ng ating Mama Nena hindi mapakali. Naghahanap ng hustisya para sa mga tao niya na kanyang binuo, minahal, inaalagaan, nirespeto. Hindi niya niisa sa bayanihan. Walang inilublob sa paligo ang marumi. Wala. Kaya, itong mga pangyayaring to, ang espiritu ng ating leader, isa na sa kumikilos para sila ay masintensyahan, mga kaibigan ko. Sana kung ano mang gagawin natin, mga leader dyan sa mayor, Yoyo, Titing, Vice Mayor, magpetisyon tayo na ialis ang bayanihan sa kontrobersiya. Dahil
hindi basta-basta ang ginawa ng mga tarok, hindi basta-basta ang ginawa ni Mama Nina. Mabuo lang at mapalago ang bayanihan na may respeto at pagmamahal. Sana, kung mayroon mang gano'n na magpetisyon, isali niyo ako. Isali niyo ako. Yun ang gusto kong mangyari. Petisyon natin na tanggalin ang bayanihan sa kontrobersiya, sa pagiging kulto, at nang bibiktima na mga minor de edad, nang bibiktima ng mga tao, inalisan na ng kabuhayan, tutuwan to yun, hindi bayanihan. Kaya, pag matapos to mga kaibigan ko, magpetisyon tayo. Petisyon tayo. Tanggalin sa kontrobersiya ang bayanihan. Dahil ang bayanihan mapagmahal. Walang member na umiyak dahil binawian ng asawa. Walang member na umiyak dahil pinag-asawa yung kanyang girlfriend or boyfriend sa iba. Walang ganun. May respeto ho ang bayanihan. May respeto. Mapagmahal. Ihiwalay po, tanggalin natin ang bayanihan sa kontrobersiya nilang kagagawan ng kultong tutuwan to. Wala tayong flag na mga bungo. Ang bayanihan walang flag na bungo. Iisa ang flag ng Pilipinas at bayanihan, iisa. Pero ang kultong tutuwan to, itinaas nila ang kanilang sariling bandila na mga bungo. Hindi ba ang bungo is lason? Na yun. Nilalaso nila ang mga pag-iisip ng kanilang mga members. Wala. Di minsan hindi nabanggit ang bayanihan. Kahit saan tignan sa kanilang mga papel, walang bayanihan. Wala. Kaya tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Ako'y nagpuprotesta. Nagpuprotesta ako na tanggalin ang bayanihan sa kontrobersiya ho. Ako'y nagpuprotesta talaga. Nasasaktan ako sa luha, sa pawis ng ating leader na si Mama Nina. Walang tulog niyang pagmatsyag sa kanyang mga members na walang makaramdam ng pang-aalipusta kagaya ngayon. Ay nagpo-protesta talaga na matanggal ang kasi pinaghirapan niya ng ating butihing Mama Nina. Pinaghirapan niya nila. Kaya tulungan niyo ako na kung ano man ating mga gagawin, pero patuloy akong magpuprotesta talaga. Hindi ko lang masabi sa ngayon kung ano ang gagawin ko, pero ipoprotesta ko yan. Ipoprotesta ko yan talaga. Tanggalin niyang dahil hindi bayanihan ang kulto. Tutuwan to. So hanggang dito na lang mga kaibigan ko dahil ako'y naiinis. Dahil hindi nangyari yung madala natin yung ating hindi natin iimbestigahan yung ating isang bayani. So, gagawa natin ang paraan na maging okay na ang system at saka maybe may mali din sa akin or sa kanila. Pero gagawa natin ang paraan mga kaibigan ko na madala sila sa harapan ninyo. So, tulungan nyo ako mga kaibigan ko. Ipag-pray natin sa buong mundo. Pag-pray natin ang mga biktima na matitigas ang ulo, na wala na silang nakikita, naririnig at kundi ang salita ni Jerins na siya ay santo ninyo. Isa lang siyang santong taba. At meron na siyang bewang ngayon, ha? Ang taas na ng niya, taas na ng kanyang tuck-in. Dahil wala na yung wala nang sugpo. Wala na iba na gun ba? Wala na. So,
Hanggang dito na lang mga kaibigan ko. Hanggang bukas, itry natin bukas. Uulitin natin. Hindi ako titigil hanggat hindi ito matapos. Hanggat hindi natin madala yung ating iniimbitahan. So, tunghayan. Abangan ninyo. Malaking ngayong Sabado. Ngayong Sabado. So, ganong oras, alas 5. Ngayong Sabado. Pag-aralan natin paano to, hindi tayo magta-trial and error. Okay? So, before that, pag-aralan na namin para yung pagdala natin sa harapan ninyo, hindi na maantala kagaya kahapon at ngayon. Okay? So, mahal ko kayo mga kaibigan ko, bayanihan, sa puso, sa isip, at sa salita. Ako'y isang bayanihan. At makikibayanihan sa pakikipaglaban para sa naaapi. So ako'y bayanihan mula noon hanggang ngayon. So hanggang dito na lang. Good morning sa inyo mga kaibigan ko.